ngayon mga kababayan, alam nyo po ba na ito pong si Senator Jinggoy Estrada kanina nagpiyansa po mga kababayan patungkol po sa kanyang kasong graft. At bago po nangyari yan, yung aksidente na paglabas ng kanyang arrest warrant mga kababayan, dito nyo po talaga makikita kung ang batas mga kababayan ay pantay nga ba or hindi. Kasi biruin nyo tinanong pa ni Secretary John Vic Remulla mga kababayan, etong si Senator Jinggoy Estrada kung susuko o aarestuhin. Pag normal na mamamayang Pilipino at may arrest warrant, di ba automatic inaaresto agad? So ngayon mga kababayan, dito pa lang makikita nyo kung anong klaseng treatment nang ibinibigay ni Secretary John Vic. So ngayon ito, panoorin po natin at pakinggan po natin etong nakita nating balita galing po sa Billionario News Channel. Sabi po dito, suko o aresto, Senator Jinggoy binigyan ng ultimatum ni DILG Secretary Remulla bago lumabas ang warrant mga kababayan. So ngayon, eto pakinggan po natin. Bago lumabas ang warrant ng Sandigan Bayan, binigyan ni DILG Chief John Vic Remulla ng choice si Senador Jinggoy Estrada. Suko o aresto? Yan ang agenda report ni Hannah T. Susuko o aarestuhin? Yan ang options para kay Senator Jinggoy Estrada ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pag-iisipan daw ni Estrada kung alin ang tatahakin at may medical concern daw ito sa ngayon. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin yan. Hindi namin, it's beyond our jurisdiction. So sa Sandigan na lang siya mapapaniwala. So, wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest. Tiniyak ni Remulla na walang VIP treatment para kay Estrada. Dapat talaga mga kababayan, dahil kung titingnan po natin kung normal na mamamayang Pilipino, wala nang tanong-tanong pag may arrest warrant, aresto agad. Di po ba? Aarestuhin agad at babasahan agad ng Miranda rights. At saka ang normal na mamamayang Pilipino, bago pa lamang ilabas yung arrest warrant po nila, walang nagtatanong sa kanila kung sila ba isusuko o aarestuhin. Basta pag lumabas yung arrest warrant, automatic yan mga kababayan, ine-execute agad sa normal na kababayang Pilipino po natin. Parang katulad nito, di ba? Kung makikita po ninyo, sabi po dito, eto basahin natin galing po ito sa 1PH. At ito po ay ang nag-post po nito mga kababayan ay si Chel Jokno, si Congressman Chel Jokno. Sabi dito, wow, sana all my choices. Binatikos na Representative Chel Jokno ang pagbibigay ni DILG ng option kay Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng arrest warrant laban po sa kanya. Una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na tinawagan niya si Estrada noong May 28 para ipaliwanag ang mga posibleng option nito kung susuko o aarestuhin. Kinumpirma ito ni Representative Jokno sa isang kinumpara ito sa isang ni Representative Jokno sa isang 68 anyos na lolo na dinampot at ikinulong matapos mahuling namamalimos sa Cebu City. Sabi pa dito, dapat patas ang proseso. Walang special treatment, walang VIP lane, walang batas para lang sa mga mahihirap. Sad pa ni Chel Jokno. Kasi kung titingnan talaga natin mga kababayan, maling-mali na bago lumabas yung arrest warrant ng isang senador, tatawagan mo. Tapos bibigyan mo ng choices kung ito ba isusuko or hindi. Dapat dyan, pagkalabas ng arrest warrant, automatic mga kababayan, aarestuhin na agad yan. Di po ba? So ngayon, kung titingnan nyo, ito yung nangyari sa isang lolo, yung namamalimos tapos dinampot mga kababayan at ikinulong dyan po sa Cebu City. Tapos itong isang senador na hindi naman to namamalimos kung hindi, talagang allegedly, nandarambong ng pera ng mga kababayang Pilipino po natin, binibigyan pa ng choices. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin dito. Na sa ikatlong pagkakataon ay nahaharap sa plunder. Sabi ng ombudsman, may illicit payouts umano na nasa 573 million pesos in total ang... Tingnan nyo ang pagkakaiba. Yung lolo mga kababayan na mamalimos para mabuhay. Ito namang isang senador mga kababayan nangulimbat ng allegedly nasa 500 million mahigit. Ganun po katindi ang pagkakaiba. Kaya nga dapat sa mga ganyang klase ng sitwasyon, wala na pong VIP treatment. Dapat pagkalabas ng arrest warrant mga kababayan,
aresto agad. Pero alam naman natin pare-parehas na ito pong si Senator Jinggoy mga kababayan ay nagpiyansa patungkol po dun sa kanyang kasong graft. Siguro nagtataka kayo, baka akala nyo walang piyansa yun mga kababayan. Tandaan po natin na yun pong kaso ni Senator Jinggoy Estrada ay nasa 2nd Division ng Sandigan Bayan mga kababayan. At yung plunder po niya nasa 5th Division at yun po yung walang piyansa. Talagang may kakulong siya doon mga kababayan. Ano po? So ngayon ituloy pa natin. Ang nai-deliver kay Estrada pagdating sa flood control scandal. Nakaharap din siya sa 11 counts of graft dahil naman sa pilaf o pork barrel scam. Diba? Nirekomenda ng ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kasong kinakaharap ng senador. After the third time, this is the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. Una nang sinabi ni Estrada na inihahanda na ng kanyang kampo ang mga kaukulang hakbang para maipakitang may irregularity sa proseso ng kanyang kaso. Hindi raw kasi nabigyan ng sapat na timbang o konsiderasyon ang isang Senate letter na wala raw siyang anumang record of insertion sa 2025 national budget. Hindi rin daw siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang DOJ at Ombudsman resolution para makapaghain ng motion for reconsideration bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Kapansin-pansin din umanong mula nang magpalit liderato sa Oh, sabi ni Ma'am Marilo, you should just catch him. Why are you even telling me? Tama po. 'Di ba? Kapag lumabas yung arrest warrant, di mo na kailangan pang sabihin mga kababayan. Ang kailangan mong gawin i-execute mo yung arrest warrant. Pero sa kanya, iba eh. Tinawagan niya sa cellphone. At the same time, mga kababayan, pinapili niya, binigyan niya ng option. Ano na lang ang sasabihin ng mga kababayan Pilipino po natin na pobre na kapag papalabas or may warrant of arrest sila, automatic mga kababayan ina-execute sa kanila. Di po ba, dito pa lang makikita nyo na talagang hindi pantay yung pagtrato. Pag mahirap ka, arestado ka agad. Pag mayaman ka, bibigyan ka ng 2 option. Senado noong May 11. Naging mabilis daw ang pag-usad ng mga kasong kinasasangkutan ng Senate Majority Bloc. Sa kabila nito, ani Estrada, if this is the price he has to pay for standing by his principles, then so be it. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. So ngayon mga kababayan, after po niya mga bigayan ng option na yan, kung susuko ba o aarestuhin pa, maliwanag naman po mga kababayan na ito pong si Senator Jinggoy Estrada nagtungo po sa Sandigan Bayan para po magpiyansa mga kababayan sa kanyang kaso na kinakaharap na graft case sa 2nd Division. At yung piyansa po ay nagkakahalaga ng 90,000 pesos mga kababayan. Ito po yan oh. Kita nyo, magkakagulo pa nga kanina dito oh. Sir, kamusta yung tuhod niyo, sir? Tsaka mga kababayan, na ito lang yung napansin ko bakit kapag yung mga politiko mga kababayan mangungulimbat ng pera ng mamamayang Pilipino, aba ang lalakas? Di po ba? Hindi nyo ba napapansin? Bakit yung mga politiko pag mangungulimbat ng pera ng taong bayan, aba ang lalakas, malulusog ang katawan? Talagang kita nyo naman kung paano maglakad, ayos naman. Di ba bakit pagka makukulong na biglang nagkakaroon ng matinding karamdaman, sumasakit ang tuhod, yung iba naka-wheelchair pa? Ano po ba yan? Drama po ba yan? Ako nagtatanong lang Drama po ba yan para hindi po kayo maaresto? Kasi nakakapagtaka naman, nung nagbotohan sila para patalsikin si Tito Sen, ang lalakas nila. Di ba wala silang sakit mga kababayan. Tapos nung tinulungan nila si Bato de la Rosa para makatakas, di ba ang lalakas ng mga to? Nung isinusulong nila yung botohan para po dun sa teleconference, ang lalakas ng mga to. Tapos biglang nung nagkaroon ng mga warrant of arrest, biglang nagkaroon ng mga sakit. Sir, kamusta po kayo, sir? Ano reaction, sir? Ayan Diba kasi mga kababayan, kaya po siya nandiyan dyan. Ito, pakinggan po natin, ito nakita nating balita.
Makailang oras lang matapos ilabas ang arrest warrant sa kasong graft, nagpiyansa agad si Senador Jinggoy Estrada. Diba? Kita nyo, pag may pampiyansa ka, automatic, may pansamantalang kalayaan ka. Ganyan po katindi. Pero mga kababayan, tandaan po natin ha, yung piniyansahan niya po, hindi po yung plunder. Yun po ay kaso niyang graft sa 2nd Division. At yung plunder niya, nasa 5th Division, mga kababayan. Pero nahaharap pa ang senador sa hiwalay na kasong plunder dahil sa flood control scandal. Diba? Narito ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update? Corina, sa mga oras na ito ay hindi pa muna makukulong si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang personal na humarap dito sa Sandigan Bayan para magpiyansa ng 90,000 pesos para sa kanyang kasong graft. Nakaugnay nga nitong flood control, pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan 2nd Division si Estrada at maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil Kita nyo, nung una, binabati-batikos pa ako nung iba dyan. At sinasabi, mga kababayan, ay bakit po naman binabanatan si Bonoan? Ano naman yan? Wala naman yan kasalanan. O ngayon, kita nyo mga kababayan ha, kasama po si Bonoan sa sinampahan ng kaso ng ombudsman. Kasi sangkot nga sa maanumalyang flood control. Ibig sabihin, isa rin yan sa numero 1 na nangulimbat ng pera mga kababayan ng taong bayan. Diba? Isa rin yan sa numero 1 na pinakinabangan ng DPWH para po kumita ng malaki. Makapangulimbat ng malaki. At kita nyo naman ngayon, diba? Isa po siya mga kababayan sa sinampahan ng kaso at may kinakaharap na kaso. Anyway, tuloy pa natin. nailabas na ang warrant of arrest nilang dalawa kaninang hapon. Tama lang yan. Para din ito sa 1 count of graft charge nila doon nga sa kaso na kaugnay sa flood control scandal. 4:10 PM ng hapon dumating sa Sandigan Bayan si Estrada pero hindi nito sinagot ang mga tanong ng media pagkarating nito rito. Pero sa isang naunang pahayag, nanindigan siyang wala raw batayan at walang bahid ng katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kaya rin anya personal siyang naghain ng piyansa ngayong araw at nais din anya ng senador na isumite ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Bahagyaring nagkagulo rito sa Sandigan Bayan kanina nang dumating si Estrada kasama ang kanyang mga kamag-anak at security escort. Dumating din dito sa anti-graft court ang kanyang abogadong si Attorney Neil Ostrea para samahan ng senador. Anya, naghain sila kaninang umaga ng isang urgent motion para i-withdraw o bawiin sana ng korte itong nilabas na warrant of arrest para sa graft charges. Wala silang magagawa dyan mga kababayan. Mas matindi pag lumabas yung warrant of arrest ng plunder. Kasi yung plunder mga kababayan, automatic wala siyang kawala doon. Talagang may kakulong siya doon mga kababayan. Wala nang paligoy-ligo yun. Pag lumabas yung warrant of arrest ng plunder na naandyan dyan sa 5th Division ng Sandigan Bayan mga kababayan, automatic hindi na yun pwede magpiyansa at doon automatic na arestuhin itong si Jinggoy Estrada. Ni Estrada, pero kinahapunan nga ay inalabas din ng korte itong arrest warrant. Gayunpaman, inaapela pa rin ng kampo ni Estrada sa korte na wag na munang ilabas ang arrest warrant para naman sa kasong plunder. Wala yan! Paliwanag ni Ostrea, hindi pa raw kasi natatanggap ng kanilang kampo ang mga impormasyon tungkol sa kaso. Kailangan pagka may arrest warrant, ilabas mga kababayan at i-execute. Kasi pag normal na mga kababayan Pilipino po natin ang may arrest warrant, automatic mga kababayan ine-execute yan. Jinggoy Estrada, we kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan, and Senator Jinggoy will submit himself for bail. Diba? Dagdag pa ni Ostrea, tila nagkagulatan na lang anya sila sa mga naisampang kaso laban kay Estrada. Ganyan naman talaga mga kababayan.
Di ba ganyan naman talaga? Ginulat nga nila mamamayang Pilipino nung nangulimbat sila sa Kaban ng Bayan. Tapos ngayon sasabihin nila nagkagulatan o nagkasampahan ng demanda ng kaso. Eh di ba kung titingnan natin mga kababayan, dapat talaga kapag mga ganyang senaryo, expected na nila yan, nakakasuhan talaga sila kasi sangkot sila sa maanumalyang flood control. So ngayon ituloy pa natin. Kahapon nga inihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso dito sa Sandigan Bayan kung saan iginiit na Assistant Ombudsman Nico Clavano na may sapat na basehan para kasuhan sina Estrada at Bonoan. Ani Clavano tumanggap ng hindi bababa sa 573 million pesos na kickback sa Estrada mula sa infrastructure projects na kasama sa DPWH Infrastructure Portfolio taong 2025 kung saan naman umupo bilang kalihim si Bonoan. Sa ngayon ay wala pang arrest warrant na nailalabas para sa kasong plunder o pandarambong ni Estrada na non-bailable offense. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagkakasangkot ng senador sa flood control scandal. Samantala, handa Ako naniniwala ako mga kababayan na hindi na po tatagal ng mga 3 linggo yan, lalabas na rin po yung arrest warrant po ng plunder niya at makukulong po yan. Ako naniniwala po talaga ako doon. Kasi mga kababayan, alam naman po natin na wala talagang piyansa ang plunder. At alam naman po natin na since nakatutok po ang mata ng taong bayan, mga kababayan ngayon sa Sandigan Bayan, talagang gagawin nila yung trabaho nila na mag-issue ng warrant of arrest dito po kay Jinggoy Estrada. naman anya ang NBI anumang oras na arestuhin si Estrada. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi mabibigyan ng special treatment ang senador. Tama. Dahil para kanlungin ito ng Senado, isisilbi pa rin nila ang warrant of arrest laban dito. Wala naman daw surrender feelers si Senator Jinggoy. To serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nilang contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, papayag na bang arestuhin. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. O ayan. Pagka hindi pinrotektahan ng Senado si Jinggoy Estrada, kung ako sa Jinggoy, magtatampo ko. Bakit? Pagka kay Bato, may special treatment. Pag sa'yo, wala. Pagka kay Bato, kailangan gumawa ng drama, wag lang maaresto. Pagka sa'yo, wala. Kung ako sa'yo, Senator Jinggoy, bago ka makulong, gumawa ka ng magandang desisyon. Pumili na kayo ng bagong Senate President dyan sa Senado. Kasi wala din naman magagawa si Alan Peter Cayetano eh. Kaya ang gawin mo, Senator Jinggoy, dapat pagtungtong ng Lunes, sumama ka na sa minority at pumili na kayo ng bagong Senate President para bago ka naman makulong, may maganda kang magawa. Wala naman daw surrender feelers si Senator Jinggoy sa NBI at ang Sandigan Bayan din daw magpapasya kung saan makukulong ang senador. Sa mga oras na ito, Corina, ay nananatili pa rin sa loob ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy kasama nga ang kanyang abogado at ang kanyang mga kamag-anak. At kanina rin habang inaantay natin ang kanilang paglabas dito ay dumating si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron siyang kasama pero hindi na natin natukoy kung sino ito at tumanggi rin siyang sumagot sa media as to why he is here in the Sandigan Bayan today. Pero ayun nga, matatandaan na co-respondent din siya ni Estrada sa parehong graft and plunder charges. At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Corina. John, na pag-uusapan yung kulong, lilinawin lang natin na ngayon nakapagpiyansa na si Senador Estrada. Pero yung kasong plunder, sakaling ihain yung arrest warrant, yun ang non-bailable? Tama. Yes, tama ka dyan, Corina. Kaya inaantay rin natin dito ngayon kung maisisilbi ba yung arrest warrant or mailalabas ba rather ng korte yung arrest warrant laban sa plunder case ni Estrada. Inaasahan ba natin, Joe, na yan ay lalabas anytime? I mean, it's the weekend already. So, ano ba ang sinabi ng NBI? Yan.
Sa ngayon, Corina, no, ang pinakahuling impormasyon na meron tayo ay inaasikaso pa dito sa korte itong arrest warrant dahil nga yung korte no, yung nag-i-issue nito at yung NBI lang yung aaresto sa kina Estrada at kina Bonoan so long as ma-issue na ng korte yung arrest warrant. So nasa korte pa ngayon yung bola when it comes to the arrest warrant on the plunder case. And the timing, sila lang ang nakakaalam. Anyway, maraming salamat. John Manalo, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Ayan. Mga kababayan, kita nyo naman siguro sa mga susunod na linggo, basta hindi tatagal na mga 3 weeks yan, maaaresto yan si Jinggoy Estrada at hindi po yan poprotektahan ng Senado kasi maliwanag naman ang sinabi ni Alan Peter Cayetano, mga kababayan Yung kay Bato de la Rosa kaya nila pinotektahan itong si Bato kasi nga foreign arrest warrant yung kay Bato. Pero pagdating kina Jinggoy, kina Villanueva at doon sa iba pa maaaresto, wala po silang magagawa dyan. So automatic pagka nagkaroon ng arrest warrant, ito pong si Jinggoy Estrada, makukulong at makukulong po ito. Ganon din, mga kababayan, itong si Villanueva kapag ka nagkaroon ng pagsinampahan to ng ombudsman ng kaso at nagkaroon ng arrest warrant, makukulong at makukulong din po ito. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po dito sa usapin po na ito. Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo. Hingil po dyan.